Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Dating Pangulong Rodrigo Duterte hinimok na magkaisa, isang pagpupulong kasama ang mga dating Pangulo ukol sa problema ng bansa ang hiniling sa kanila. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, apat na malalakas na naging Pangulo ng bansa magpupulong para wakasan ang tensyong namamagitan sa Duterte at Marcos. Ito ang naging panawagan dating Senator Gringo Honasan, dina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkasundo at maging mahinahon para sa kapakanan ng ating sambayanang Pilipino. Sa isang video message, umapila ang dating senador na si Gringo Honasan sa dalawang Pangulo at nakiusap na magkaroon ng isang executive meeting kasama sina dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at ex-President Joseph Estrada na dito aniya pag-uusapan ng apat na magagaling na Pangulo kung ano ang kanilang plano at kung papaano susolusyonan ang maraming problema ng bansa. Para sa taong bayan, kailangang magkaisa dahil mas maganda ang nagkakaisa kaysa nagkawatak-watak dahil ito ang sisira sa ating bansa. Sinabi rin ng dating senador kay Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte na kumalma na lang tayo para sa taong bayan dahil kamakailan lamang tila naging mainit ang palitan ng mga salita ng dalawang kampo. Naniniwala ang dating senador na hindi ito makakatulong para sa ikabubuti ng bansa dahil pati ang mga supporters ng dalawang kampo apektado at nag-away-away na. Kaya isang magandang hakbang kung ang apat na malalakas na Pangulo ay magpupulong dahil ang tatlong mga ex-president ay may karanasan at alam naman nila ang kalakalan sa loob ng gobyerno na alam naman natin na pareho ang kanilang naging pangarap ang makatulong at makapagbigay solusyon sa problema ng Pilipinas. Ngunit ang tanong ngayon, gusto ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang kasalukuyang Pangulo? At naniniwala ba kayo na ang pagkakaisa ng apat na Pangulo ang magbibigay solusyon para wakasan ang mga problema nakaharap ngayon ng bansa? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila sumang-ayon sa naging panawagan ng dating senador. At ayon pa sa kanila, yan ang tunay na may malasakit sa bansa, lalo na sa mamamayan nito. Dapat magkaisa ang lahat, walang siraan. Magtulungan tayo para sa ating mga Pilipino. Mabuhay ang dating senador, totoong may puso at pumagitna sa dalawang matataas na opisyal. At thank you, former Senator Honasan. PI staff, if the people would like you to serve the country, run again. Sana ang budget ng Pilipinas ay ilaan sa proyektong kailangan ng mga tao. PBBM, please, ikaw ang binoto ng marami. Ang salita mo ang susundin, hindi ang nasa paligid mo. Huwag mo hayaang maulit muli ang nangyari sa iyong ama. People will always pray to you in our country to have a good government. God bless all. Dapat naman talaga na magkasundo ang kampo ni PBBM at dating PRRD dahil walang idudulot na mabuti ang mga akusasyon ng bawat isa. Taong bayan ang nagdurusa at tiyak na walang investor na maglaan ng negosyo dito sa Pilipinas kung ganyan ang mga leaders ng ating bansa. Peace, peace, peace.
at ituloy ang magandang adhikain para sa ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang ating PBBM. Naging emotional lang talaga si former President dahil doon sa signature campaign na nangyari sa Mindanao na talaga namang parang malaking insulto sa dignidad ng Pilipino na hindi man lang nabigyan ng paliwanag sa mga pinapirmahan. Bugso lang yun ang damdamin. Love you both, Sir PBM at FPRRD. Yes, tama lang na magkaisa upang maging maayos ang ating lipunan at maging mas maunlad ang ating bayan at magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang mamayang Pilipino. Hindi dapat makita at mamulat sa mga kabataan ang mga hidwaan at awayan ng mga namumuno sa ating bansa. Dapat lang magkaisa at magtulungan at isipin ang mas maunlad na bansa upang matulungan ng mga Pilipinong mamamayan dahil minahal kayo ng taong bayan sa panahon ng halalan. Isa sila sa inyo upang kayo ay matulungan na maging pinuno para maayos na pamumuhay at hindi para magkaroon ng alitan. Dapat tulungang mag-isip si BBM dahil hindi niya kayang mag-isang palakarin ng Pilipinas. Niloko siya sa mga politikong traidor. Mahinang nilalang kasi si BBM. Dapat tulungan siya dahil palagi na lang siyang lutang. Kung paano niya susolusyonan ang problema ng Pilipinas mag-isa, dapat magkaisa ang mga matataas na politiko na tulungan ang ating presidente ngayon kung paano solusyonan ang problema ng Pilipinas at dapat si Martin Romualdez shut out mouth lang muna at ang First Lady dahil panggulo lang yang dalawa. Tama ang ginawa mo, gringo. Dapat magtulungan si PBBM at FPRRD. PBBM, sana naman makinig ka sa taong bayan. Hindi yung doon ka nakikinig sa mga nakapaligid sa'yo na puro mali ang ginagawa. Taong bayan ang pakinggan mo, PBBM. And quote. Unang-una, hoy, Trililing! Ako ni minsan hindi nakipag-usap sa mga Chino. Nung panahon ni Presidente Duterte, ni minsan walang teritoryong nawala. Pero ikaw, ilang beses ka nagbalik-balik sa China, ang resulta, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag mong kakalimutan, Trililing. Matapos na ikay magbalik-balik sa China, hindi lang nawala ang Scarborough Shoal, nagsimula na ang problema natin sa Pilipinas. Na para bagang binaliwala na ng Pilipinas ang ating mga pag-aangkin sa karagatan at isla. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok ninyo. At ang patunay niya, isang ambassador, si Ambassador Brady. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Kaya nga, sinasabi, no, dapat linisin muna ang dungis mo sa mukha. Dahil putik ang nasa mukha mo dahil nawalan tayo ng teritoryo at hindi pa natin alam kung ano pang pinagkasundo mo sa Chino na dahilan na ngayon talagang walang tigil ang kanilang pag-aangkin pati na sa Ayungin Shoal. Pati ba yun? Pinamigay mo? Sabihin mo kasi yung totoo. At sana nga, dahil 100 years old na si JPE, sana habang narito pa siya, ibulgar na niya kung ano ang mga kasunduan na ipinasok mo. Ikaw ang managot. Ano ang mga pinasok mong mga secret agreement. Ikaw naman, drag queen, hindi ka palusot. Kaya naman ikay nakalaya. Ang kanta is, ano ba tawag doon? For Mom with Love. At alam mo na ang ibig sabihin yan. Mom. Dokumentado na yan. Kaya tumahimik ka na. Nakalaya ka na. Mabuhay ka na ng matiwasay. At wag nang pakialaman ang wala ka namang kaalam-alam. Dahil pagdating dito sa usaping nito, COMELEC ang iyong specialization, hindi international law. Habang ikay naninira, akala mo makakalimutan ng tao na hanggang ngayon, akusado ka pa rin sa pangangalakal ng pinagbabawal na gamot. At ikaw naman, Mr. Justice, ano na naman yung sinasabi mo na pinimigay na naman ang karapatan natin ng Presidente Duterte? Unang-una, walang soberenya dyan sa Ayungin. Yan po'y kabahagi ng Exclusive Economic Zone. So yan po ay sovereign rights lamang. Pangangalap at pakikinabang sa tanging yaman. Yan po'y economic rights. Wala pong soberenya yan. At ang ating sovereign rights, nakasaad po yan sa UN Convention of the Law of the Sea at doon sa desisyon ng tribunal. Ikaw nga, Mr. Justice, ang sabi mo, dapat conciliation eh.
mali nga yung sinasabi mo. Ako yung nagsabi na dapat binding arbitration. Nakasaad po yan. Yan ay nasa lectures ko sa MCLE. At ikaw naman, ang sinabi mo na conciliation sa iyong talumpati sa Ateneo de Davao. Wala pong soberenya dyan sa Ayungin Shoal. Huwag natin linlangin ng taong bayan. Wala tayong titulo dyan. Economic rights lamang na pangangalap ng tanging yaman. Ngayon, ano bang ibig sabihin na pinalubog yaang Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal? Well, alam nyo po, sa UN Convention on the Law of the Sea, wala pong probisyon na palibasa meron tayong economic rights, may karapatan tayo magkaroon ng naval station. So, ang nangyayari po, yung Ayungin, dahil sa Sierra Madre, ginawa nating naval station, yung bulok na barko dyan. Hindi po talaga totoong barko yan. Dahil sa maritime law, ang barko umaandar ng sarili. Hindi na po umaandar yan. Yan po ay bulok na linubog natin at by legal fiction, tinawag nating commission sa Navy. Bakit? Dahil pag tinanggal yan ng China, po pwede tayong tumakbo kay Uncle Sam. Uncle Sam, Uncle Sam, Mutual Defense Treaty, saklolo! Pero anong karanasan ba natin? Nang wala ang mischief reef, nang wala sa atin ang Scarborough Shoal, hindi naman sumaklolo ang Uncle Sam. Mali ang pag-iisip ng mga warmongers at mga trigger-happy mga Pilipino na re-respakan tayo ng mga Amerikano. Bakit? Nako, unang-una, napakalaki nang mawawala sa Amerika pag sila'y nakipaggera sa China. Halos lahat ng bilihin ngayon sa Amerika, made in China. Lahat yan, kaput pag nagkagera. Ang pinakamalaking naghahawak ng dolyares, ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Estados Unidos, China. Pag nakagera, bagsak ang ekonomiya ng Amerika. Siyempre, apektado rin ang China, kaya ang China at Amerika ngayon, doon sa pagpupulong sa San Francisco ni President Biden at ni President Trump, ay talaga nagkasundo na paigihin ang kanilang pagsasama. Kaya nga po kung akalain nyo, nalulusob ang mga Amerikano, sasaklolo sa atin dahil dyan sa bulok na barkong yan, nahehelo kayo at nananaginip kayo. Ang pulisiya ni Presidente Duterte ay pulisiya na nagkasundo sila para walang gulo, walang galawan. Yan po ibig sabihin ng status quo. Yan po paulit-ulit kong in-announce sa mga press briefing. Yan po inanunsyo rin ni Alan Peter Cayetano. Yan po inanunsyo rin ni Secretary Delfin Lorenzana. Nakita ko na po yung mga clipping sa mga balita na inanunsyo nila yan. Status quo agreement. Walang galawan at ang naging resulta naman po, mas mapayapa at mas maganang samahan sa panig ng Pilipinas at ng sa China. Kaya kung ikukumpara nyo ng level ng kalakalan at level ng pamumuhunan sa panahon ni Presidente Aquino, nako, hindi lang po triple, baka quadruple pa. Ngayon, hindi na kinakailangan ng crystal ball para malaman natin nakatiting na naman ang ating pangangalakal, ang ating pamumuhunan, at ang pagdating ng turista dito sa ating bayan dahil na naman sa hidwaan. Nakakalungkot po. Kaya ko naman po binalikan ng kasaysayan dito sa agreement para mapakita na merong alternatibo. Hindi po totoo na ngayon lang nangyayari itong hidwaan. Nangyari din po yung water cannon incident sa panahon ni Presidente Duterte. Hindi naman ibig sabihin na palibasa BFF, wala sila naging hidwaan. Nagkaroon din po ng water cannon incident dahil dyan sa Ayungin. At nung pinatawag niya yung ambassador ng China, talagang sinabi ni Presidente, siguraduhin mong walang mamamatay akong sundalo. Dahil pag minamatay na sundalo, iba po sa Pinayan. Pero naiwasan na po ang mga water cannon incident dahil alam natin kung anong nagpapagalit sa China, yung pagbabadala ng supplies. Now, merong bang secret agreement na hindi magpapadala ng supplies at ang papadala ay tubig at pagkain lamang? Wala. Dahil kung iisipin ninyo, napakabulok na yan Sierra Madre yan. Kung pagkain at tubig lang ang pinapadala sa 6 na taon, baka siguro lumubog na yan. Pero may diferensya. Ang diferensya, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero dineskartehan. Huwag niyong iwagayway. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng administrasyon ni PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Bakit nila winawagayway? Pwede namang diskartehan yan na gaya ginawa ni Presidente Duterte dahil nga gusto nila na uminit, magmukhang aping-api ang mga Pilipino para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. Sino ngayon ang nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas sa presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang mababang mga sweldo? Ginagalit tayo ng Marcos administration. Saan sila kasi nagkakamali?
pag sumakit ang tiyan, dahil baliwala yung naging pangako ng 20 pesos na kilo kada bigas, na kada kilo ng bigas, baliwala ang hidwaan dyan sa bulok na barkong yan. Yung kulob ng tiyan ang magsasabi ng taong bayan na kahit gano'n yung ilihis ang issue pa rin yung presyo ng bigas na pataas ng pataas. Pero habang hinihimok natin na mag-aalibit ang mga taong bayan labang sa China, nakakalimutan natin na patuloy na pataas ang presyo ng bigas at patuloy din ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahilan kung bakit lahat ng presyo ng mga bagay-bagay tataas din. Yan po ang nangyayari. At siyempre, dahil ang kanilang strategiya ay kung hindi natin kaya depensa natin mga sarili, kalad ka rin natin ng mga Amerikano. Dahil kapag uminit ang mga hidwaan dyan, baka naman makonvince nila ang mga Amerikano na sumaklolo. Sa tingin ko po, pangarap yan. Dahil ang mga Amerikano sa mulat mula, ang kanilang panlabas na relasyon ang nagdidikta ang kanilang pangnasyonal na interes. Ang pangnasyonal na interes nila ngayon ay kumita dahil sa pag-unlad ng China, magbenta ng Tesla, makakuha ng mas maraming kapital pa sa China, lalo na sa mga high-tech industry, at hindi makipaggera. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mo magkagera? Para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo? At dahil dyan, dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga Pilipino? Mahirap talaga na ikumpira mga administrasyon. Pero nakita ko, lumuha ang Presidente Duterte nung merong isa o dalawang mga sundalong namamatay. Ikaw, imbis na maluha, dahil alam mo hindi ka lulusob doon, dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam, pero mabibigo dahil nga ang mamamatay ang makakasundaluhang Pilipino. Mahirap na nga ilinaban pa sa gera na hindi natin mapapanalo. Kaya nga nagtatanong ako ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip sa iyong desisyon na makipaggera at lalo pang ipalala itong relasyon natin sa China? Dahil kung tama ang iyong pag-iisip, iiwasan mo yan, hindi mo ilalagay sa peligro, hindi lamang ang kasundaluhan, kung hindi ang buong sambalang Pilipino, dahil alam natin, walang mabubuting ibubunga ang hidwaan, lalong-lalo na ang gera. Para mo ng awa, kung wala ka sa tamang pag-iisip, pwede ka namang magpahinga na. You will forever be a president of the Philippines, even if you served only 2 years of your term. Pero wag naman sanang dahilan na yung pag-iisip ang maging mitsa sa buhay ng mga Pilipino. I'm sorry for the harsh words, but someone has to say the truth. Agree ba kayo? Disagree? Pwede na hong magsalita sa politika dahil ng buhay ng Panginoon. Bisdoc 92, Spokes, bakit hindi pa tayo gumamit ng water cannon to fight back? Dahil ba drama lang, tulukas kawawang-kawawa sa international community o diversionary tactics para mawala issues nila? Yun po ang tingin ko, talagang gusto nilang makita ang kawawang-kawawa mga Pilipino. Alam nila na kapag nahuli na nagdadala ng construction materials, bobombahin sila. Paulit-ulit nilang ginagawa. Nagawa naman yan ni Presidente Duterte na dinaskartihan na hindi nila nakita. Ito parang inaanunsyo pa sa daigdig. Siguro doon sa Palawan, pagbili nila ng supply, winawagayway para makita ng mga satellite ng China. Di ba? Obvious naman yan. Boy, waray-waray. Happy Easter Sunday, Attorney Harry. God bless you and your family watching from Saudi. Pasensya na kung tayo ay medyo mainit ang dugo. Nagtimpi kasi tayo dahil rinespeto natin naman yung mahal na araw kaya hindi tayo sumagot dyan sa mga, ewan ko ba kung mga tawag dyan. MAC Suke, good evening, Spokes. Ano po masasabi nyo sa tama daw pinagsasabi ni Triling? Sabi ni Mike Abe, pareho na silang magsama. Meron naman tayong mandaluyong dyan. Okay. Okay, Raquel Aguetro, good evening, Sir Atty. Harry Roque, watching from Hong Kong. Mabuhay po kayo. Alam niyo po, lahat naman tayo merong pag-iisip na binigay ng Panginoon. So isipin niyo, sino ba ang nagsasabi ng tama? Yung nakikigera na wala namang dahilan? O yung nakikigera dahil gusto ilihis ang mga issue? Dahil hindi nabigyan ng katuparan ang mga pangako ng eleksyon. Pwede ba? Obvious naman ang sagot dyan. Ba't yung pananawalaan yung mga yun? Thea Ori, Atty. Harry, bakit si PRRD sinisisi sa Sierra Madre? Hindi po. Hindi po kahit minsan nangako si PRRD na paalisin ang Sierra Madre dyan. In fact, dahil nga diniskartehan ni PRRD, hindi nagalaw ang ating mga kasundaluhan sa Sierra Madre. Ito pong prediction ko. Dahil sa ginagawa ni PBBM ngayon, mawawala ang kasundaluhan natin sa Sierra Madre. Baka pati Sierra Madre, tanggalin na ng mga China. Tandaan nyo po yan. Bukod pa dyan sa hindi na naman nila papapasukin ang mga saging at pinya natin dahil siguro sa isip ni PBBM, ang masasaktan naman dyan mga taga Davao, okay lang. Hindi ba napakasama nun?
Dahil mga taga Davao naman, Pilipino rin. Bakit niya gustong masaktan na ganyan? Okay. Alexandro Piramide. Magandang gabi, Atty. Harry. Baka gusto ni Triling ang debate kung sinong traitor sa South China Sea at sa mainstream media natin gawin para magkaalaman na. Kahit kailan po. Dahil nandyan naman ang Brady Papers na magpapatunay kung anong katraidoran ang ginawa niya. Sana ang maging referee si JPE mismo na nakakaalam ng katotohanan. Liza Lacwatsera, louder attorney. Maraming salamat. Pasensya na kayo ha. Nagtimpi talaga ako ng ilang araw. Fred Sankey, hit them hard, Spokes Harry. Ayan po. Ngayon nyo lang nakikita kung paano ako lumaban. Boy Waray-Waray Triling ang dapat ipatawag sa Senado pati si Carpio at Enrile. Agree. MAC, pigain na yan si Triling. Mga putik ni Triling, ibinabato kay PRD. Kung giyarahin ng Pilipinas, hindi ako lalaban para kay BBM but I will fight for PRRD. We will fight kung kinakailangan po. Pero ngayon, wala akong nakikita para isakripisyo ang buhay ng isa man lang Pilipino. Dahil mahal ko po ang aking kapwa Pilipino. Masasabi ba nila yan? Kat Belicario, ha. Ba't di sila nag-iisip, Atty. Harry? May mga abogado naman yan sila na pwede mag-explain sa kanila. Pera-pera talaga. Ay, naku talaga buhay. Eunice Esinio, tama, ang kapal po ng apog ni Trillanes. Buti na lang, may video yung harapan nila ni JPE. Oo nga, hanapin nga natin ng video niyan at ipakita natin uli ng matahimik yan Trililing na yan. Okay? Mika, panoorin nyo kay Bias Random TV, ang video ni Senator Enrile at PRD. Doon niyag-yag ni Senator Enrile ang nalalaman niya sa travel ni Trillanes sa China. Ay naku, dapat nga puntahan natin yan. MAC, so okay, paano kung matalo si Biden ni Trump? Goodbye, Uncle Sam. Dahil ang tingin ko naman po talaga, itong Biden ay ginagamit ang China card din na gayang ginagawa ni PBBM para sumikat. Pero sumuko din siya in the end dahil nga sila ay nagkaroon ng summit sa San Francisco at nag-agree sila na pabutihin ang kanilang relasyon. Kaya kita nyo, tahimik ngayon ang relasyon ng Amerika at ng China na pilit namang ginugulo nitong administrasyon ni PBBM. Di ba po? Dulce Amores, salamat po sa kaalaman na ipinapahayag ninyo sa amin. God bless, Atty. Spokes Roque. Maria Elena Levihion, BBM foreign policy brings the country in danger. BBM is bangag, time for impeachment. Ang sabi ko, hindi ko alam kung siya'y bangag. Pero siya nang dapat magdeklara sa taong bayan kung siya'y nasa tamang pag-iisip kasi hindi natin maintindihan kung anong ginagawa niya. Bakit parang hindi importante ang buhay ng Pilipino sa kanya? Tanong lang po yan. Yan ba'y tamang pag-iisip? Ronnie Carinal, is it wrong then to fix it even if it's our easy? Well, alam kasi natin na yan yung kinakagagalit ng China. So, kung talagang lulubog na yan at magiging banta sa kalikasan, pwede naman sigurong pag-usapan yan sa panig ng Pilipinas at ng sa China. At uulitin ko po ha, ang EEZ, yan po ay pangangalap ng tanging yaman lamang. Hindi po yan dahilan para magkaroon ng naval outpost. At alam natin, dahil bulok-bulok pa rin yan, ginawa pa rin commission military vessel, parang ginagawa natin military outpost. Hindi po yan nakasaad sa UNCLOS, bagamat in fairness, ginagawa rin naman ng China yan. Ba't di na lang tayo gumawa ng artificial island? Sagot, kasi nga, hindi natin kaya na suwayin ang China. Yan ang katotohanan, kaya hindi natin ginagawa. May mga realidad na dapat tanggapin. Mylene Roscain Ramos, gumagawa sila ng gulo para makadeclare sila ng martial law. Totoo po yan. Tignan niyo yung lingwahe na ginawa niya ngayon niya doon sa bago niyang executive order. Lingwahe ng ama niya. Parang preparatory na to martial law po talaga. Siyempre naman, kapag sinabi niya na sinasakop ng China mga teritoryo natin, yan po invasion dahilan sa pagdedeklara ng martial law. Okay, Eunice Esinio, nakapagsisisi na ginagago tayo ng Marcos admin na ito. Tapos nabalitaan niyo po yung pagbawi ng lupa sa mga ati sa Bora na inaward ni PRD, nakakagalit. Talaga naman po, talagang napansin ko rin yun. Ang nais naman talaga ni Presidente Duterte, kahit paano, alam naman niyang ibebenta ng mga ati yan sa mga resort owners. Bakit hindi niya hayaan na makinabang yung mga ati? Dahil katutubo naman sila. Bago pa na-discovery ang Boracay, naroon na sila. Bakit di sila makikinabang, di ba? Ewan ko ba talagang mahirap kapag ikay maliit na tao sa administrasyon na ito. Papa Will, correct, Attorney Harry, magaling talagang leader si Tatay Digong, marunong harapin at solusyonan ang mga problema ng bansa nang hindi nagsakripisyo ang taong bayan. Ang hinihingi ko lang po, yun nga po malasakit para sa Pilipino. Alam natin kung anong kaya nating gawin at anong hindi natin kayang gawin. Bakit natin hahayaang mamatay ang Pilipino sa isang gera na hindi natin mapapanalo? Yan po siguro ang sinasabi ng pagkakamali ni PRRD. Pero, suportado ko po siya dahil napaka-importante ng buhay ng bawat sundalong Pilipino. Kurisaki Emily, halatang halata si BBM, sariling agenda, wala siyang malasakit sa bayan. Tama-tama, kakasabi ko lang yon. Wala silang malasakit sa mga mamamayan. Kailangan makuha nila ang matagal na nilang inaasam basta sumunod lang kayo, Kuya Kano. Well, siyempre, meron ding aspeto na bakit kaya nagbaliktad ng polisiya ang PBBM? Sabi niya dati,
Number one, ally ang China. Tapos nung pumunta sa Amerika, bumalentong. Sa susunod na aking vlog, iisa-isahin po natin kung ano yung mga mga nakaw na yaman ng mga Marcos na nandyan sa Amerika. At tanungin natin, nasaan na yung mga nakaw na yaman na yan? Buti na lang po, may buhay pang tao na alam ang inventaryo ng mga ari-arian na yan. Kala nyo ba makakalimutan na natin yung nakaw na yaman na yan? Ying Frau, tama po, attorney. Ay, hindi ko nabasa si Ying Frau, pakibalik. Well, tama po, attorney, nakadepende sa ngayon ang ekonomiya ng Amerika sa China. Yung ginagawa ngayon ng US sa Pinas ay isang propaganda para magalit ang mga tao kay PRRD. Halata naman po yan. Dahil nga nakikita nila yung grabe pa rin ang suporta ng taong bayan kay PRRD. Eh walang-wala naman sa trust rating at approval rating ng ang PBBM kung ikukumpara mo kay PRRD, wala na siya sa pwesto ngayon. Diba? Bakit ganun? Okay, yung next na. Betelgeuse Pamplona, maraming nagtatapang-tapangan spoksari, gusto laban agad. Yung kumakalam sa tiyan na karamihan, hindi pinakikinggan ng current government. Kasi nga po, papadala nila para mamatay doon, kabahagi po ng kumakalam-kalam ng mga tiyan. Dahil ang mga sundalo naman natin, talagang mahihirap. Isaac Altahara, attorney, sino po bang nagsabi na magkakagera na? Well, tignan niyo po yung lingwahe niya. Yung lingwahe niya sa kanyang latest announcement sa PCOO. Basahin niyo po yun. At malinaw po yun. Havoc Buster, ang Japan nagtapon last year ng nuclear waste ng Fukushima plant sa dagat, kaya once umabot yan sa SCS, ano pa ba ang silbi ng paglalaban sa mga isang iyan kung ang dagat yan ay kontaminado na? Tama po yan. Dapat nga isa pa natin puntirahin yung Japan na yan dahil nga bakit nila ginawa yun? Tinapon nilang radioactive water sa Pacific Ocean. At alam naman natin kahit ganong kalaki Pacific Ocean, darating at darating din sa atin yan. At merong mga sinyalis na eh. Diba? Yung mga nag-ground na mga whales daw, yan daw ay sinyalis ng radioactive contamination. Ibang vlog po ang ating pag-usapan yan. Dave Polistico, good evening, Atty. Harry. Bakit parang grabe ang mga nangyari ngayon? Bakit parang walang pakialam yung si Junior kapag binagsakan tayo ng bomba ng China? Eh kasi nga po, linihis niya ang katotohanan na super palpak ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno. At ayaw man lang natin ikumpira kay Duterte, peace and order, di ba? Yung relasyon natin sa China, hindi naman umabot sa ganitong paraan. Yung presyo ng bigas, yung presyo ng galunggong. Nagka-COVID pa nga nung panahon ni Presidente Duterte, pero at least nakita natin na nagamit niya yung bakal na kamay niya para tayo maisalba dyan sa pandemya na yan. JV Masca, sa senaryo na walang lulusob, don't you think, Attorney Spokes, na sulit ang pagsay na US in its economic agenda? Philippines is well positioned for a Trump administration transition. Eh ako po sinasabi ko na nga, miski ako minsan hindi sumang-ayon sa mga Republicans, mas mabuti na nga si Trump. At least, mailalayo tayo sa gera. At kalakalan ang magiging top priority. Okay? Bicolanong makulit. Attorney Harry, bakit po hanggang ngayon tahimik po si VP ISD? Siya na lang po ang inaasahan para hindi po matuloy ang gera. Salamat po kung mapansin ng komento mo. Alam nyo, ang presidente lamang ang chief architect of foreign policy. Lumalagay lang sa lugar niya si VP Sara, and I respect her for that. Kasi alam naman niya na habang siya nasa kabinete, kung wala siyang mabuting masasabi sa pulisiya ng kanyang amo, tumahimik na lang siya at yan ginagawa niya. Dahil nakikita naman natin, no? Alam ng taong bayan, that the DepEd is still the best performing department in the PBBM administration. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At pasensya na kayo, ha? Medyo emotional tayo dahil nga nagtimpi tayo ng mahal na araw bago tayo sumagot. Pero kung akala nyo ako'y mananahimik habang kayo nagsisinungaling at nagbabaluktot ng katotohanan, nagkakamali po kayo. Dahil kung sa tingin ninyong malakas ang boses nyo, mas malakas ang boses ko dahil ako po ay nagsasabi ng pawang katotohanan lamang. Ilabas ang secret agreement ni Trililing at huwag makialam yung isa na dapat ang inaatupag yung kanyang mga kaso ng drug trading. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, ha? Happy Easter muli. At kung hindi pa kayo nagla-like sa aking Facebook o hindi niyo pa ako nagsusubscribe sa aking YouTube channel, please do. Sa muli nating pagkikita, ito pong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I love because you're the only country. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos sa ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.